Sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa taytaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
Ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong sama-samang handugan ang ating Panginoong Hesukristo ng bunga ng ating mga labi na wala pong saway pumupuri at sumasamba sa kanya pong banal at malinis na pangalan. Una po nating aawitin ang bilang 31 sa atin pong mga imnaryo. Iglesia ililigtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos, ang umiibig sa Diyos, sunod, lahat ay nililimot, papasa ng krus, tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay maglabag, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 80 ang ating pong sunod na aawitin. Sa paglaganap na kasamaan sa ibabaw ng sanglibutan, ang mga tao'y nahilig naman sa lahat ng mga alayawan.
magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lulunas, sumulong tayo at ibandila. Kahit na tayo'y kinukutya, aral ni Jesus ay balita sa lahat nang ito'y maunawa. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lulunas, tibayan natin ang ating loob. Malapit nang dumating si Jesus, ang pintuan iya'y makipot. Tayo'y magpilit na magsipasok. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ikaw ang lunas, katubusan at kapatawaran, at kaligtasan natin kanan. Ang handa ng Diyos sa kalangitan, sa sino mang tatanggap ng aral. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Ating ipagpatuloy ang atin pong pagpapailanlang ng ating pagpupuri sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Huling awit, mga kapatid, numero 122. Unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po
Ititiklop natin ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Iglesia ibigay ni Jesus ang kanyang buhay. Sa krus ay nababayokay, inako ang kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Tatapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal, pagkatapos po, na mulit-muli mo pong maringgan kaming iyong pinakahamak na mga alipin, dito po sa iyong dukha at maralitang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, at kasama rin po namin ang marami sa aming mga minamahal sa buhay, mga kapatiran, at mga kaibigan namin, na bagaman sila man pong lahat ay malalayo sa amin, sa mga pangangatawan, sa araw at sa oras na ito, sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, na nagkakaisa po kami ng puso ng aming mga pag-iisip, na sama-sama po'y nangagpailang lang kami ng aming mga pag-aawitan, na bagaman hindi po marilag sa iyong pakikinig ang aming mga tinig, sapagkat nagmula po sa kaibuturan ng aming mga puso, inihandog namin sa iyong banal na kaitaasan. Amang banal, sinasampalatayanan po namin na tinatanggap mo sa iyong banal na harapan. Katulad po sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo din po ang bawat isa sa amin. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod, na nagpapakumbaba kami, Panginoon, at amin pong ginugunita
ang 7 araw na ipinaranas mong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, 7 araw na napakatulid na dumaan sa buhay ng bawat isa sa amin, na bagaman ang sanglibutan, ang maraming mga tao ay dumanas ng sari-saring kabagabagan at mga kapighatian. Hindi po kakaunti ang inihatid sa kanilang mga malalamig na mga libingan. Ama naming Diyos, kami na yung mga hamak na mga alipin. Sa 7 araw na nagdaan, wala ka pong pinabayaan sa amin. Binuksan mo po sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ama manal, pinakain mo po kami. Hinipo mo't pinalakas ang aming mga lupang pangangatawan. At sa umaga pong ito, Ama naming Diyos, maraming salamat po. Sinasampalataya na namin sa umagang ito'y muli mo pong pakakainin kami at paiinumin ang iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ama manal, nalalaman mo po kung papaanong ginugol namin ang bawat araw na nagdaan. Wala kaming maililihim sa iyo. Nalalaman naming karumal-dumal sa iyo ang mga pagsamba ng mga taong may madidilim na puso, kalooban, at pabalik-balik sa sari-saring mga kasalanan. Aman Diyos, kung kami nangasumpungan mo sa iba't ibang mga kalikuan, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin, palakasin, dagdagan ang aming pananampalataya. Nakikiusap po kami sa iyo, sama-sama po ang aming mga tinig. Humihingi kaming lahat ng kaawa at kahabagan. Amang banal, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito, lubusan kaming nananalig at sumasampalataya. Ikaw po ang muling titindig sa aming kalagitnaan sa Espiritu. Ikaw po ang magtuturo sa amin kung papaanong ng mga unang kapanahunan, ng iyong mga unang mga banal, ginagamit mo ang bibig at labi ng iyong mga banal na mga anak. Sa linggo po ng umagang ito, Panginoon, tulungan mo po sana ang iyong hamak, wala mong kakabukabuluhang alipin. Nakikilala mo siya, Panginoon. Alalaman mo kung paanong ninanasa niyang magpakatuwid sa iyong banal na paningin. Ama naming Diyos, gabitin mo po sana muli ang kanyang bibig, ang kanyang labi, upang magamit sa paglalahad ng iyong mga salitang lipos ng katotohanan. Dagdagan mo lamang ang kanyang katalinuhan, ang kanyang karunungan at ang kanyang mga kaalaman. At kung dumating sa amin ang iyong mga banal na aral, magliwanag po sa amin. Magamit naming tulad sa isang tanglaw na nagniningning sa kadiliman. At magamit din namin tulad sa isang tabak na may 2 talim, na kung kami po'y makasalubong ng sari-saring mga tukso at kaliko at mga kasalanan, ipangpapatay namin sa lahat ng suligi ng kadiliman hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami nagsisipakinig, dalawin mo po ang tirahan ng bawat isa sa amin. Ama Diyos, nakikilala mo kung sino sa amin aming mga tirahan at tahanan, ang mga anak, ang mga manugang namin, mga kasambahay, na pinadatnan mo ng sari-saring mabibigat
nakaramdaman at mabibigat na suliranin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kami po ay humihingi sa iyo ng mga kapatawaran patungkol sa kanila at sana'y ibangon mo po sila, pagkalooban muli ng kagaling at kalakasan. Buksan mo rin po sana sa kanila sa araw-araw ang magagandang kapalaran at sana po'y makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo, sapagkat ito ang tunay na dahilan kung bakit kami po'y nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Aman Diyos, kami po na patuloy ng tumatanda, nanghihina kami, Panginoon. Batid naming ilang araw na lamang ang nalalabi sa aming manghiram na buhay at malapit na rin kaming matulog sa banig ng aming mga libingan. Dadapwat sa linggo po ng umagang ito, yayamang nalalaman naming ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay, kagalingan at kalakasan, ang nagtatakda sa amin ng lahat ng aming mga kapalaran. Ama Banal, nakikiusap kami sa iyo. Habang kami nakikinig ng iyong mga dalisay na aral, hihipuin mo po kami, Ama. Palakasin mo pa po sana kami. Amen. Dagdagan mo pa po sana kami ng maraming mga araw, kagaling at kalakasan. Ama naming Diyos, isinasamot ipinakikiusap namin, kung baga maaari, maging mga saksi kami sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama Manal, ang lahat ng ito, isinasamo namin at ipinapakiusap na minsan pa po iyong diringgin sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas. Ito po ang iyong ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mong Kristo Jesus. Magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. Sa umaga pong ito, atin na pong husayin ang ating mga sarili, ang ating mga kaluluwa. Ayusin na natin ang ating mga salas. Tawagin na natin ang ating mga anak, mga manugang, mga apo. Ang mag-aanak po na sama-samang dumadalangin, nakikinig sa mga aral, at ito ay kanilang sinusunod. Ang mga mag-aanak na iyon ay pagpapalain po ng Diyos. Hindi po pababayaan na ang sino man sa kanila ay mapalungi. At ang lahat sa kanila, kung magpapatuloy, magtitiis hanggang kamatayan sa pakikinig ng mga banal na aralin na inilalahad ng Iglesia ng Diyos sa sanglibutan tuwing Huwebes at tuwing araw ng Linggo. Sila pong lahat ay magkakaroon ng matitibay na pag-asa at hindi po sila pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Kuhanin na po natin ang ating mga Biblia at atin na pong pasisimulan ang pagbabasa natin ng banal na aralin na ninais po ng ating Panginoong Hesukristo na siya pong ituro sa atin sa linggo po ng umagang ito. Doon po sa ngayon pa lamang nagpapasimula na makinig ng mga banal na pagsamba, mga aralin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Amin pong ipinaaala-ala sa inyo na kami po
kaming buong sangbahayan, malao na pong panahon, buhay pa ang aming mga minamahal na mga magulang, na kami po ay nagnanasa talaga na makapaglingkod sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, datapwat sa mga unang panahon po ng aming mga hiram na buhay. Hindi po namin nasumpungan ang kapayapaan. Marami na po kaming pinagdaanan na mga iglesia. Mga Katoliko kami nung araw, aming mga ninuno. Nang dumating ang mga Amerikano, kami naging mga Protestante. At pagkatapos po nang nagkaroon tayo ng kasarinlan o kalayaan, naging kaanib kami ng mga iglesia. Tulad po ng iglesia, ang pananampalataya nila si Kristo'y tao. Ang obispo, anghel. At naging mga member din kami ng iba't ibang sekta ng mga Protestante. Datapwat hindi po namin nasumpungan ang kapayapaan. Wala po kaming naranasan kundi sigalutan, kaguluhan, mga obispo nag-aaway-away dahil sa abuluyan. Nabasa po namin ang utos ng Panginoong Jesucristo. Hanapin namin ang kapayapaan. At kung masumpungan na namin, wag na kaming aalis doon. At salamat po, binuksan ng Panginoong Jesucristo sa amin ang isang pintuan na ito nga po ang aming kinaroroonan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na dito po, wala kaming pinangangamuhan ng mga tao. Wala kaming mga obispong tao na nagsasabing kung hiwalay kami sa kanila, ay hindi kami makakarating sa langit. Wala pong sapilitan ng mga ikapo. Wala pong pangingilin ng mga araw ng Sabado. Wala pong pagbabawal ng pagkain ng baboy o ng ano pa mang mga bagay. Niliwanag po sa amin ng Panginoon ang lahat ng bagay na kanyang nilalang ay malinis. Higit na nga kung ito'y kakainin na may pagpapasalamat, ito'y binabanal ng aming mga pananalangin. Nasumpungan po namin ang isang iglesia na ito po ang aming kinaroroonan sa ngayon. Ito po ang aming ipinakikilala sa inyo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 14. Nung una pa nga, ang wika ni Apostol Pablo, ang mga membro, nakikitulad na lamang sa iglesia ng Diyos na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. Hanggang ngayon, 2019, kami po tumutulad na lamang. Kung bakit po tutulad na lamang tayo?
hindi na tayo pwedeng magtayo pa ng ibang iglesia na nakatayo na maliban po sa iglesia na ito ang katawan ng Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo na kanyang ililigtas sa huling araw. Ang amin pong naging panuntunan kung bakit kami po ay umalis sa mga iglesia na kwartahan, sapagkat una nga po wala kaming nasumpungang kapayapaan diyan. Sa San Juan Kapitulo 16, versikulo 33, binuksan sa amin ng Panginoon ang katotohanan. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin, sa Panginoong Jesucristo. Mayroon kayong kapayapaan. Sa sanglibutan, ano ba nasa sanglibutan? Mga iglesia tayo ng tao. Ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon kayong kapighatian, lakasan ninyo ang inyong loob sa iglesia ng Diyos. Dadaigin ko ang sanglibutan. Dito po kami ngayon naroon. Sa mga hindi pa nakakarinig, kala nila ang iglesia ng Diyos sino ba yung Gonzales na yan? Sino ba yung mga nag-aawitan na yan? Parang mga lasing. Mga kapatid, ilan kayo kapatid na Cirilo? Marami ba kayong bahay-sambahan? Marami ba kayong katedral? Yan po ang mga taong sanglibutan na sila po nangadaya ng matandang ahas ng Diablo at ng Satanas. Na ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang 2 Korinto, sa kanyang kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15, hindi katakataka si Satanas, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan, ang kanyang mga ministro, ang kanyang mga Diablo, na nagpapakunwaring ministro ng katotohanan. Sa umaga pong ito, buksan na po natin ang ating Bibliang Ingles. Ano po baga ang ipinasya ng Panginoon na siyang ituro sa atin sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? In the book of the 1 Corinthians, chapter 16 and the verse is 9, King James Version, for a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Uulitin ko po. 1 Corinthians chapter 16 and the verse is 9. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Buksan natin ang Bibliang Tagalog, 1905, na dinala sa atin ng mga Amerikano. Pagkatapos na palayain tayo sa Espanya, na nagdala sa atin ng Iglesia Apostolika Katolika Romana, binigyan ng ating mga ninuno ng Bibliang Latin. Walang nakakaintindi.
Ang ating mga lelong at mga lelang pinasamba sa mga larawan, hindi itinuro ang katotohanan. Ang mga mananamba sa mga larawan, itatapon pala ng Diyos sa impyerno. Ay, salamat. Kinasangkapan ng Diyos ang mga Amerikano noong 1896. Pinalaya tayo sa Espanya, 10 taon pagkatapos 1905. Binigyan tayo ng Bibliang Tagalog, kasabay ang Bibliang Hiligay noon, Ilonggo, Ilocano, Kapampangan, Bisaya. Ngayon, ang mga Pilipino nakakabasa na ng katotohanan, ngunit napakaraming Pilipino nananatili sa pagsamba sa mga Mama Mary na hindi naman makapagliligtas ng sino mang kaluluwa. Ang ating paksa sa Bibliang Tagalog sa unang Korinto 16:9, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Parehong-pareho po sa Ingles. Uulitin ko po. Kayong mga nakikinig, habang nagbabasa ang inyong kapatid, basahin din ninyo. Buksan ninyo, Biblia ninyo. Sa Iglesia ng Diyos, malaya kayo. Hindi ipagbabawal sa inyong magbasa o magdala ng Biblia. Hindi kami kamukha ng ibang iglesia. Bawal daw magbasa ang mga membro ng Biblia. Mga ministro lang daw. O kayo ba gagalit sa akin? Mga demonyo kayo. Kalaban kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Unang Korinto 16:9. Sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, marami ang mga kaaway. Dito po sa talatang ito, ang nagsasalita po, ang ilaw sa kahentilan. Kilala natin kung sino ito. Si Apostol Pablo. Mga tagapakinig. Ang sabi niya, merong nabuksan sa kanya. Nabuksan daw ang isang pintuang malaki. Maraming mapapakinabangan. Pero maraming kaaway. Marami daw kaaway. Mga tagapakinig. Ngayon, para tayo maliwanagan, sang-ayon din po sa ating Panginoong Hesukristo. Itanong po natin sa Kanya, sa Panginoon, meron pa po baga na ibang pintuan na ipinakikilala naman ang ating Panginoong Jesucristo maliban sa pintuan na binanggit ni Apostol Pablo na buksan sa kanya ang isang malaking pintuan, mapapakinabangan, pero marami ang mga kaaway. Pakinggan naman natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, kaya po ganito ang ating pag-aaral. Kadalasan po sa Biblia, merong mga berso, merong mga pananalita ang Panginoon at ang mga apostol, ang mga unang banal, na tila baga nagkakawika nga, nagkakalaban-laban. Kaya maraming mga tao natataranta.
ang maraming mga tao, walang tiyaga. Basta na lamang na ganun eh. Mga kapatid, hindi na nila pinag-aaralan, baka merong iba pang talata na binabanggit tungkol din sa tinatawag na pintuan. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, meron bang tinutukoy siya na pintuan? At kung mayroon man, saan niya inihahalin tulad yung tinatawag na pintuan? Buksan po natin, Mateo Kapitulo 7, versikulo 13, ang ikalawang bahagi. Sapagkat maluwang ang pintuan. Ayan po. Kay Pablo, nabuksan sa akin ang isang malaking pintuan. Sa Panginoon Jesucristo, maluwang ang pintuan. Pareho. Walang pagbabago. At malapad ang daan na patungo sa pagkapahamak at marami ang doon ay nagsisipasok. Nakita na ninyo yung sinasabi ko? Meron kung minsan sinabi ng isang banal, sinabi ng Panginoon, parang nagkokontra sa isa't isa. Sinabi ni Pablo Unang Korinto 16:9, sa akin nabuksan ang isang malaking pintuan at mapapakinabangan. Sa Panginoong Jesucristo, ang wika ng Panginoon, maluwang ang pintuan, malaki. Tungo saan? Sa tinatawag na pagkapahamak at marami ang doon ay nagsisipasok. Di ba kapatid na Cirilo, parang magkakontra yan? Wag po tayong magbibigay kaagad ng konklusyon. Kailangan po ituloy natin ang ating pag-aaral. Yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag binabanggit yung tinatawag na pintuan, ito po ay inihahalin tulad niya sa isang daanan. Pagbukas mo ng pinto, natural. Pag bumukas ka ng pinto, lalabas ka. Saan ka dadaan? Doon sa kalye, meron daanan. Dito ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo, kung sinasabi man ni Apostol Pablo, nabuksan sa kanya ang malaking pintuan at mapapakinabangan, meron din na pintuan na itinutulad sa isang malapad na daan ay hindi mapapakinabangan Bakit? Papunta sa kamatayan o papunta sa tinatawag na pagkapahamak at maraming miyembro ang ibig sabihin. Maraming miyembro ang pumapasok doon. Maraming tao ang dumadaan doon. Sangayo sa itinuturo ng Santong Sulat. Kaya nga, kung itutuloy pa natin ang pag-aaral sa Mateo 7:14, ito po, pakinig tayo, ang Panginoong Jesucristo pa rin. Sapagkat makipot, ito na, kanina maluwang, malapad, maraming pumapasok tungo sa kamatayan. Sapagkat, ayon sa Panginoon, 7:14 ng Mateo, makipot ang pintuan at makitid ang alin, ang daan. Ito, pag binabanggit yung pintuan,
nangangahulugan din yon, ikinukumpara ng Panginoon, pintuan, daanan, makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong doon. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Ayon kay Pablo, nabuksan sa kanya ang isang malaking pintuan. Mapapakinabangan. Malaki. Ayon naman sa Panginoong Jesucristo, malaki rin ang pintuan. Malapad ang daan. Pag sinasabing pintuan, daanan na rin niya. Marami pumapasok doon, pero yon patungo sa kapahamakan. Mga tagapakinig at niliwanag ng Panginoon, makipot sa katotohanan, makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang mga kakasumpong doon. Amen. Kayong mga, alam po ninyo, sa Facebook, sa YouTube, maraming nagsasalita sa atin. Sabi nila, kolorum na iglesia yan. Yan ay nanggagaya lang, walang kwentang iglesia yan, kakaunti ang miyembro. Alam po ninyo, kayong mga naggers, kayong mga buzzers, kung ano-anong pinagsasasalita ninyo, hindi kayo tinuturuan ng inyong mga obispo. Itong mga katotohanan. Ang katotohanan, napakaliwanag Yun pong daanan, iglesia yun. Maraming membro, maraming tao ang papasok sa mga iglesia na itatapon sa impyerno. Okay, magagalit sa akin. Maski na po kami kakaunti. Maligaya kami. Maglilingkod sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bagaman ito'y makipot, tila mahirap pasukin, walang wika nga malalaking katedral, malalaking kapilya, walang mga membrong alta sosyedad, wala kaming impluensya kay Duterte, kay Donald Trump, pero makakapasok kami sa ipinangangako na buhay na walang hanggan. Ngayon, para lalong maliwanagan po tayo, saan po? Sa ngayon po, sa mga pinakamatatandang kasaysayan ng mga unang mga banal ng Diyos, mayroon din po baga silang pintuan o daan na nasumpungan, itinuro ng Diyos at pinalalakaran sa kanila? Buksan po natin, Pinag-uusapan po natin ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang Israel. Kung may mababasa tayo sa Genesis, pagkatapos ng paglalang, dumami ang tao, tinawag ng Diyos si Abraham, mula kay Abraham lumabas si Isaac, mula kay Isaac lumabas ang 12 angkan, at mula kay Jacob lumabas nga ang 12 angkan, at ito nga ang naging alipin ni Faraon sa Ehipto. Pakinggan natin kung merong tinukoy ang Diyos na daan, tulad po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Merong malapad na daan, merong malapad na pintuan, papunta sa impyerno, merong makipot na daan,
papunta sa buhay na walang hanggan. Eh nung panahon ng bansa ng Israel, ilang libong taon, sabihin na natin, bago pa nagkatawan tao ang Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo, nang ang bansa ng Israel ay mailabas na sa pagkaalipin sa Paraon sa loob ng 400 taon, at nang sila po ay maglalakbay na sa disyerto, ano po ang sinalita ng Diyos sa kanyang sariling bayan na mga Israelita? Babasahin po natin, ha? Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 15. Ito po ang sabi ng Diyos. Kausap niya mga Israelita, ha? Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. O 30:16. Ito po, iniuutos ko sa iyo. Utos ito. Iniuutos ko sa iyo. Sa araw na ito, ibigin mo, ito po, ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan. Putulin ko po muna. Inilalagay ko sa iyo sa harap mo ang daan ng buhay, ang daan ng tinatawag na kamatayan. Iniuutos ko sa iyo alin ang daan ng buhay. Iniuutos ko sa iyo ang wika ng Panginoon Diyos sa araw na ito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano? Lumakad ka sa kanyang mga daan. Paano tayo lalakad sa kanyang mga daan? Tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos. Amen. Inuutos ko sa iyo, ha? Inilagay ko sa harap mo, tignan mo. Ang daan ng buhay, ang daan ng kamatayan. Napakinggan natin kanina, sinabi ng Panginoong Jesucristo, yung pintuan at saka yung daan, iisa yun. Mga kapatid, ang wika ng Panginoon Diyos sa kanyang unang bayan, sa kanyang bansa ng Israel, iniuutos ko. Duman ka, lumakad ka sa daan ng buhay. Sundin mo ang utos ng Panginoon mong Diyos upang ikaw ay lumawig, upang ikaw ay pagpalain ng Panginoon mong Diyos. Amen? Sa makatwid pa paano ang paglakad sa daan ng buhay, iibigin natin ang Diyos. Ay di ko na babasahin, napakalimit na ninyong mapakinggan. Paano ang pag-ibig sa Diyos? Iibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng buong isip mo, ng buong lakas mo, ng buong buhay mo. Kahit na nga nang magkatawan tao ang Diyos, tinanong ang Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo, Panginoon, ano ba ang pangunahing utos? Nabasa ninyo ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang unang utos, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, buong buhay. At ang ikalawa ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Kung ano masama sa atin, huwag natin gagawin sa kapwa-tao natin. Ito ang tinatawag na daanan. Ito ang ipinakikilala ng ating Panginoong Jesucristo na pintuan at daanan makipot. Mahirap pasukan sapagkat hindi natutupad ng mga tao ang talagang utos ng Diyos. Nakita ninyo sa panalangin na itinuro ng Panginoong Jesucristo? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, magsipanalangin nga kayo ng ganito. Sa kanyang Mateo, Kapitulo 6, versikulo 9, tuloy ninyo ang mga talata. Ama na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kalooban mo. Sundin ang kalooban mo. Susundin ang gusto ng Diyos sa langit. Kung paano sa langit, ito ang magawa natin sa ibabaw ng lupa. Makipot Hindi nasusunod ng mga tao. Ano ang kalimitang nasusunod ng mga tao? Di yung gusto nila. Di ba totoo yan? Yung gusto nila. Kaya maraming tao, mga kapatid, alam na natin, napakaraming problema ng tao. Lalo na sa huling araw na ito. Patuloy ang paghihirap, patuloy ang pagdating ng iba't ibang uri ng kalamidad sa buong mundo. At sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, hindi na po magtatagal ang sanglibutan ito sapagkat ang mga tao ang titigas ng mga puso, ang titigas ng kanilang mga kalooban. Itinutulad nila ang pintuan ng Diyos na talagang napakakipot. Bakit? Hindi mo sinusunod Kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, makinig kayo buti maluwang ang pintuan. Ano ba mga utos ng Diyos? Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Makinig tayo mabuti. Ang itatanong po natin ay ito. Sa atin po naman, sa paksa nating ito, ngayong linggo, na kumakatawan sa pintuan, ayon kay Pablo, nabuksan sa kanya ang isang malaking pintuan at mapapakinabangan pero maraming kaaway. Niliwanag sa atin ng Panginoon, pag binabanggit yung pintuan, yung pala daan. Panahon pa ng Israel, meron ng daanan. Ipinakita na ng Diyos sa Israel. Inilagay sa harap ng mga Israelita. Inilalagay ko sa harap mo ang daan na patungo sa tinatawag na pagpapala at buhay. Kung susundin mo, iibigin mo ang Diyos, paglilingkuran mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong lakas, pagpapalain ka ng Panginoon Diyos, at hanggang sa marating ninyo. Yung pangako kasi, makakarating sila sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gata. Tatawid na lang sila ng ilog ng Jordanon. Ito, inilalagay ko ang dalawang daanan. Piliin mo ang daan ng Diyos. Lumapit ka sa kanyang mga utos at palatuntunan. Payayabungin ka. Ang totoo naman, nang una masunurin ng mga Israelita, nang nakarating na sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gata, naging malaking bansa sila at makapangyarihan, nagkaroon sila ng kanilang sariling sovereignty. Ang ibig sabihin, nagkaroon sila ng wika nga, pagkakakilanlan na sila'y isang
bansa na makapangyarihan. Kaya nga nagtayo sila ng mga hari. Natatandaan ninyo yung paksa natin? Panahon ng mga hari, unang hari si Saul, sumama si Saul, ipinalit si David, namatay si David sa katandaan, inihalili si Solomon. Si Solomon nagkaroon ng 2 anak, hinati ang Israel. Mga kapatid, natatandaan ba ninyo? Kaya nga, noong panahon na yun, sumunod sila, pero ng panahon ng paghahari ng ibang hari pagkatapos ni Solomon, mga kapatid, ang mga hari gumawa ng reyna ng langit. Natatandaan ba ninyo yan? Jeremias 7:12 hanggang 19, isinumpa sila ng Diya. Huwag mo nang ipanalangin ni Jeremias, wag! Lapastangan! Dumaan sila sa daan ng kagibaan, daan ng galit ng Diyos. Sa huling araw na ito, ang dinaanan nila daan patungo sa impyerno. Ngayon, sa atin sa huling panahon natin ito, meron ba naman tayong mapapakinggan at mababasa sa Biblia na daan na binuksan? Ito nga, ang wika ni Apostol Pablo sa unang Korinto, sa akin nabuksan ang isang malaking pintuan at mapapakinabangan, ngunit marami ang kalaban. Alin ba yung daan na yan? Basahin natin mga kapatid. Aklat ng mga gawa. Kapitulo 22, versikulo 4. Si Apostol Pablo nagsasalita. At aking pinag-usig. Ito na. Aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian, ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae. Ang wika ni Apostol Pablo. Hindi pa siya apostol noon. Ang pangalan pa niya noon ay Saulo. Si Saulo, kumbaga sa panahon ngayon, isang panatikong sabadista. Okay, magagalit sa akin, mga sabadista, Okay, magagalit. Kinasabi ko lang si Pablo, lumaki sa paanan ni Gamaliel na nung panahon na yon, Doctor of Divinity, Theosophy Letters, nag-aral siya sa isang pantas na lalaki na bihasa sa 2 tapyas na bato, mga batas ni Moses at ng mga propeta. At para kay Saulo, na isang nangingili ng araw ng Sabat, para sa kanya wala nang iglesyang maliligtas, kundi ang iglesyang nangingili ng araw ng Sabat. Kaya nang mabasa niya, mapakinggan niya, marinig niya na merong ibang iglesia na lumalawak, lumalaki, nag-umpisa sa Jerusalem ng Hudia, anyo 32, itinayo ng Panginoong Jesucristo, nagalit siya. Mga kapatid, ano nga ang ginawa niya? Aking pinag-usig ang daang ito. Tinatalian ko, ipinapasok ko sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae. Amen. Meron siyang daan na ilusig. Mga kapatid, at sa ating paksa, sa kanyang 16:9, unang Korinto, sa akin nabuksan ang isang malaking pintuan. Ano ibig sabihin nito? Paano nabuksan kay Apostol Pablo ang malaking pintuan? Pinag-usig ko ang pintuang ito. Pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa mamatay. Bakit kapatid na Cirilo? Pintuan
Ang pinag-uusapan, sasabihin mo naman, yung pala ang daan na pinag-usig ni Apostol Pablo. Mga kapatid, tao mga tao. Mga tao ang pinagpapapatay niya, ibinibilanggo niya. Ang ibig ng sabihin, pag binabanggit yung salitang daanan, yun ay organisasyon ng mga tao. O ano ang katotohanan? O buksan po ninyo mga kapatid, ang mga banal na kasulatan. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 9, versikulo 4 hanggang 6. Tanghaling tapat. Dala-dala ni Apostol Pablo ang mga lalaki at mga babae para ibilanggo niya sa Jerusalem. Kasama niya ang kanyang mga sundalo. Tanghaling tapat, nagliwanag, nabulag si Pablo at ang kanyang mga kasama at merong tinig na nagsalita sa kanya, Saulo! Saulo! Bakit mo ako pinag-uusig? Sa mga tuwid, yung daanan, hindi po talagang literal na daan. Ang pinag-uusig niya, sino? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka baga, Panginoon? Ako, si Jesus, na iyong pinag-uusig. Pinagpapapatay niya mga membro. Ayun pala ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung alin yung katawan na yon, Galatias 1:13, nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na inuusig ang iglesia ng Diyos. Yan. Paano nabuksan kay Pablo ang isang malaking pintuan at mapapakinabangan? Kay Pablo nang mabuksan sa kanya, bakit naging malaki? Sino nagbukas sa kanya ng pintuan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? Pinag-uusig ko ang daan ito, mga lalaki at mga babae. Nakarinig ako ng tinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Nabuksan sa akin ang malaking pintuan. Nabuksan ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Nabuksan kay Pablo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit mapapakinabangan? Pabayaan natin si Pablo sumagot. Bakit na sinabing mapapakinabangan? Ituloy natin ang pag-aaral natin. Ito po, ang ating Panginoong Jesucristo ang magsasabi, 10:19, ako ang pintuan. Ayan po. Nabuksan sa akin ang malaking pintuan. Inusig ko ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang katawan. Mga kapatid, ako ang pintuan. Ang sino mang tao na pumasok sa akin, siya ay maliligtas. At pagpapasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Nabuksan sa akin ang malaking pintuan, katawan ng Panginoong Jesucristo. Nabuksan sa akin ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na kung ako'y papasok dito, o ang sino man papasok sa Kanya, maliligtas. Maraming mapapakinabangan. Bakit? Papasok ka, pakinabang, lalabas ka, makakasumpong ka ng masaganang pastulan.
Ayan po ang nararanasan ko. Nararanasan naming mag-aanak. Magmula po kami ay alisin ang Panginoong Jesucristo diyan sa napakaraming iglesia ng mga demonyo. Puro kwarta rito, kwarta dyan. Puro gulo dito, gulo dyan. Dimandahan dito, dimandahan yan. Araw ng pasalamat namin, yung dalawang obispo, nagbabangayan tungkol sa abulo yan. Sabihin yung iglesia yan. Iglesia yan ng mga demonyo. Inalis sa aming mag-aanak. Inalis kami. Katulad ni Apostol Pablo. Binuksan sa aming mga mag-aanak. Binuksan sa amin ang malaking pintuan, mapapakinabangan, pero maraming kaaway. Mga kapatid at mga magulang. O ituloy po natin ang ating pag-aaral, no? Ano pa ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yan. Sa Iglesia ng Diyos, ang pastor namin, ang obispo namin, ang Panginoong Jesucristo. At sinabi sa kanya ni Jesus, ako rin ang daan, ako ang daan, ako ang katotohanan, ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga ginigiliw na mga kapatid, ano ang isang napakagandang bagay kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo na nang siya'y tawagin, bagaman pinagpapapatay niya ang katawan, ang mga membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam natin, sinabi pa ng Panginoong Jesucristo kay Pablo na parito ako sa iyo dahil isusugo kita sa kahintilan para sila'y pakawalan mo sa tali ni Satanas at ihatid mo sa aking kagilagilalas na katotohanan. Mga kapatid, ay kaya nga, nang si Pablo papasukin sa daang Damasco at doon ay ipakausap sa kanya ang matandang diakono na si Ananias, dinoktrinahan si Saulo, ang pangalan niya ay Saulo pa, tinuruan siya ng ebanghelyo ng Panginoon at kung ano ang kanyang gagawin sa pangangaral ng ebanghelyo, at siya'y tumanggap ng banal na bautismo, mga ginigiliw na tagapakinig, si Saulo po tinawag na Pablo. Mula ngayon hindi ka natatawaging Saulo, kung hindi Pablo, na kung liliwanagin ay ilaw ka sa mga hintel. Ayon kay Apostol Pablo, ano pa ang isang dakilang bagay kung bakit nang mabuksan sa kanya ang malaking pintuan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ay mapapakinabangan. Mga huling talata po na aking babasahin sa inyo, ito po ang ating mapapakinggan. Sa kanyang unang Korinto, 1:1 hanggang 2, si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo. Tinawag sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Si Sostenes na ating kapatid, saan sila inilagay? Sa Iglesia ng Diyos. Sa makatwid baga, sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Nabuksan sa akin ang malaking pintuan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mapapakinabangan. Bakit? Dito pala babanalin ang tao.
Sa Iglesia ng Diyos, lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Sa Iglesia ng Diyos, papuputiin ang ating mga kaluluwa. Ano ba ang ipanglilinis sa atin? Alam po ninyo, huwag kayong magagalit sa akin, maraming membro, hanggang ngayon, siguro dahil sa kahirapan, dahil sa mga kulang sa sustansya ng katawan, maraming mga membro, mga may nervous breakdown, magulat lang, PUTA, nagmumura. Masama po ang magmura, yan po ay kasalanan, pero malilinis po ang ating mga kahinaan. Maraming mga kapatid hanggang ngayon, huwag kayong magagalit, totoo ito. Hindi pa rin mapigil ang pambababae. Maraming mga miyembro hanggang ngayon. Babae o lalaki, nagbebeto-beto pa, tumataya pa sa mga bingo-bingo. Masama po yan. Marami nagmamadyong pa rin. At higit sa lahat, dahil sa kasaganaan ng katampalasanan, pati sa radyo, sa television, meron pang lottery, superstate. Alam mo naman kayo mga kapatid? Titigas ng ulo ninyo. Pero maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pablo, sa Iglesia ng Diyos, pinapagiging banal kay Kristo Jesus ang mga miyembro. Ano ba ipinanlilinis sa atin? Buksan natin ang Juan 6:63. Ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Ano magagawa ng salita na pawang espiritu at pawang buhay? Sa San Juan din po, Kapitulo 15, versikulo 3, kayo'y malilinis na sa mga salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay na aking sinalita sa inyo. Kaya nga kabilin-bilinan ni Apostol Pablo, Romanos 10:17. Ngayon nga, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya at ang pakikinggan salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, ito po napakagandang katotohanan. 16:9, Unang Korinto, sa akin ay nabuksan ang malaking pintuan at mapapakinabangan ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Si Pablo tinawag. Tayo rin sa huling araw, tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinalago ng Diyos ang karunungan. Daniel 12:4, Internet Information Technology ngayon, libre! Pindutin lang ninyo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bago at buhay na daan. Hindi po tayo miyembro doon sa dating daan. Tapos na yon, wala na yon. Meron na nga bagong daan bagong tipon sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Bakit gusto ninyo doon sa dating daan? Dating daan, pangingili ng araw ng Sabat. Ang talagang dating daan, hindi ka pwedeng kumain ng baboy. Ang dating daan, sa pilitan ng ikapot. Gusto nyo maging alipin uli? Sige, dating daan kaya. O, iglesia kayo ng tao. O, meron pa rin sa Mindanao. Kingdom of God daw.
Sabi ng obispo kaya daw niyang pindutin ang buton para lahat ng lindol. Lumindol ang bulo pa. Sinabi pa ng obispo na yon, kilalang kilala ninyo yan, ha? Siya raw may-ari ng 7 billion people sa buong mundo. Ipasasara daw niya ABS-CBN. Nagalit siya kay Vice Ganda. Ano mga kalokohan pinagtututuro niyo? Sa iglesia po ng Diyos, mag-aaral tayo. Katotohanan at kaliwanagan lamang. Ngayon, huling-huling talata. Bakit po sinasabi ng Biblia, nabuksan sa akin ang malaking pintuan, mapapakinabangan kasi malilinis ang kaluluwa natin, babanalin tayo, bakit maraming kalaban? Eto na. Marcos 3:13. Kayo'y kapopotan ng lahat. Makinig kayo. Pag-iglesia na kayo ng Diyos kay Kristo Jesus, kapopotan tayo ng lahat na tao. Putulin natin na. Ayan. Salita ng Panginoong Jesucristo, Marcos 13:13. Pagka tayo iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, napasama na tayo doon sa malapad na pintuan, napapakinabangan dahil nandun ang buhay na walang hanggan, pero ang daming kalaban. Mayroong mga nakalipas na linggo, di ba? Ang unang magiging kaaway ng tao, ang kanya ring sariling sangbahaya. Di ba paksa natin yan? Unang kalaban ng mga iglesia ng Diyos, yung kanilang miyembro sa kanilang bahay. Kaya nga sinabi ng Panginoon ang hindi makapagtatakwil ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang asawa, ng kanyang anak na lalaki o babae man dahil sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kaya nga maraming mga pamilya nagkakawatak-watak. Bakit? Yung lalaki, yung asawa, iglesia ng Diyos. Sa atin, yung babae, sarado katoliko. Paano magkakasama? Ang isang manang na katoliko, araw ng linggo pupunta yan sa Quiapo para magsimba. Ang asawa naman sasamba sa iglesia ng Diyos. Mag-aaway yan. O yung mga anak naman, protestante. Born again, born again. Di ba gulo? Kapopootan kayo ng lahat na tao dahil sa aking pangalan. Datapwatang magtitiis hanggang sa wakas. Siyang maliligtas. Amen. Marami tayong pagtitiisan. Ikalawang Timoteo 3:12. Lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, mangagbabata ng ng mga pag-uusig. Unang Pedro 1:6. Ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan, pinalumbay kayo dahil sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Pag-iglesia na tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid, huwag niyong isipin, nagiginhawa tayo. Alam po ninyo, ito po ang isang dahilan, kaya yung mga iglesia ng tao, mga iglesia ng mga manalo, ng mga sugong angel, iglesia dictionary ng Biblia, yung mga Kingdom of God, Tiboloy, kung sino-sinong reliyon at iglesia, ang numero unong panghatak nila sa tao, may lagay. Mga kapatid, may pagkain, may padamit, may pabahay.
Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, sa materyang bagay, wala kayong pakikinabangan. Kaya, busugin man kayo, bigyan man kayo ng mansyon, para lang magpabinyag. Bigyan kayo ng trabaho sa gobyerno, malakas yung mga iglesia ni Cristo, kay Duterte. O di ba? Di ba totoo yung sinasabi ko sa inyo? Wala po kaming ganyan eh. Ito, ang salita ng Diyos ang magliligtas sa inyo. Hindi ang suhol. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa gintunan na sisira. Bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, sari-saring kalumbayan, kalungkutan, kahapisan, kapigatian. Masumpungan ang inyong pananampalataya sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal. Nino? Halos lahat ng iglesia ikararangal ng obispo nila. O, di ba totoo yan? Eto, sa iglesia ng Diyos, sa ikararangal. Nino? At pagpapahayag, nino? Ni Hesu Kristo. Amen! Hindi po kami nangangaral para mapuri ninyo. Hindi. Sabi nga ni Apostol Pablo, unang Korinto, 2:2 Minarapat ko nang pumunta ako sa inyo sa Korinto. Wala kayong maalamang anumang bagay tungkol sa akin, maliban na sa Kanya na napako sa krus at si Kristo Jesus. Ito naman mga iglesia ng tao, tinawag, alam po ninyo, pag napupunta yung channel ko sa computer, sa Facebook, YouTube, makikita ko yung mga iglesia ni Cristo ni Manalo, puro mukha ng mga obispo, mukha ng mga ngaral. Yung mga protestante, pareho rin. Yung mga katoliko, nakpo, lalo na. Di kataka-taka si Satanas. Sila na namiminuno sa lahat ng iglesia sa balat ng lupa at ang kanyang mga demonyo. Ang huling-huling pahiwatig sa atin. Mga kapatid, ano ang paalaala sa atin tungkol sa daan? Makipa ayon sa Panginoon. Kakaunti ang nakakapasok, nagpupumilit. Daan na iglesia ng Diyos, pinag-usig ni Apostol Pablo. Kung ang pag-uusapan, ang pagpili ng dadaanan, o ang pagpili ng iglesia, ano ang dapat nating pakatantuin? Huling-huling talata na po. Aklat ng Kawikaan, 14:12. May daan. Ito na naman, makinig kayo. Pag binabanggit yung daanan, yung pintuan, iglesia. May iglesia na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Ano ba kamatayan? Impyerno. 21:8. Dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Napakaganda po ng ating pag-aaral sa linggo ng umagang ito. Unang Korinto 16:9. Sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero marami ang kaaway. Pero kailangan yan eh. Itulad natin ang sarili natin kay Propeta Job. Ang wika ni Apostol Pablo, ang mga bagay ng una na pasulat sa ikatututo natin na inabutan ng huling panahon. Itulad natin ang ating mga sarili sa iglesia ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay Job. Hindi tayo mag-iisip na, iglesia na ako ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi na ako magkakasakit, lalakas ang katawan ko, gaganda ang kabuhayan ko, magkakaroon kami ng maraming pera,
bibigyan kami ng Diyos ng mansion, ang magagandang kotse. Hindi. Lahat ng mga lahat ng mga luho na yan, basahin niyo kasaysayan ni Job. Inalis kay Job, pati ang kanyang katawan pinatubuan ng bakal, magmula ulo hanggang hilalaki ng kanyang paa. Pati yung asawa niya, pinasok ni Satanas. Bakit nananalangin ka pa sa Diyos mo, Job? Itakwil mo na yan, kung hindi, mamamatay ka. O kayong mga asawa sa iglesia ng Diyos, mag-ingat kayo. Baka mamaya, nakasakit yung asawa niyo, huwag na tayong pumunta sa pagsamba, ha? Matulog na lang tayo. Mga kapatid, yan ay mga lalang ng dyablo. Ibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong lakas, buong buhay. Lumakad tayo sa daan, bagaman makipot at maraming kalaban. Pero mapapakinabangan ang dulo noon. Buhay na walang hanggan, ito nawa ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos. Sa linggo ng umagang ito, magmula ngayon, magpakailanman kailanman. Amen. Uli tayo nga awit sa Panginoon ng isang maikli. May espiritu ng awitin. Awitin natin ang 146. Unang estropa at koro po lamang. Pinakikiusapan ko ang ating minamahal na kapatid na Prospero. Pangunahan tayo sa pananalangin na may pagpapasalamat. Ihahandog ang ating abuluyan ni kapatid na BJ. Tatayo tayo. Magtumibay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga utos kung ingatan mo sa iyong loob. Ligtas ka sa loob. Isulat mo sa iyong dibdib. Itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibig, ligtas sa panganib. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po naming Diyos, Amang banal, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, ang buhay na Diyos na nananatili ka pong buhay magpakailan-kailanman. Amen. Kadluan ka po ng awa at ng pagpapahinuhod. Ama naming Diyos, muli po kaming naninikluhod. Magpapailan lang po kaming muli ng amin pong tao-sa-pusong mga pagpapasalamat po sa iyo. Sapagkat tunay muli mo pong binusog ang aming mga kaluluwa ng iyo pong aral na mga ginintuan sa aming mga buhay. Amen. Dakila ka po, Amang banal. Puspos ka nga po ng kahabagan sa iyong mga lingkod, sapagkat tunay sa araw-araw na ipinagkakaloob mo po sa amin, patuloy mo po kaming pinagpapala, patuloy mo po kaming iniingatan, Amen. at higit sa lahat, dakilang Diyos, tunay
lalo mo pa pong pinalalakas ang aming dakilang pananampalataya sa iyo. Amen. Maraming salamat po sa iyo, dakilang Diyos, Salamat sa iyo. sapagkat maging ang aming mga minamahal sa buhay, na araw-araw ay aming idinadalangin at inihibik sa iyo. Sila man din po, Panginoon, ay iyong iniingatan at pinagpapala. Siya nga po. Tunay, ang pangako mo pong kapayapaan ay patuloy na aming natatanggap at nadadama ng aming nga pong buong angkan. Dakila ka po aming Diyos, puspos ka po ng kabanalan. Tunay, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at mahabagin sa lahat. Amen. Dakilang Diyos, sa muli po naming paghihiwa-hiwalay na mga magkakapatid. Muli po kaming maglalakbay patungo po sa pang-araw-araw naming mga kabuhayan. Dakilang Diyos, amin pong isinasamot idinadalangin. Huwag mo po kaming pagsasawaan ng iyong pamamatnubay sa amin. Samot dalangin po namin, lagi kaming mapuspos ng iyong banal na Espiritu, Amen. na ikaw ang patuloy na gumabay sa amin, na patuloy mong makita sa amin ang iyong kahabagan, ang iyong kapangyarihan, at higit sa lahat makita mo pong tunay na lumalakas at tumitibay ang aming dakilang pananampalataya po sa iyo. Amen. Dakilang Diyos, sa amin pong paghiwa-hiwalay nga pong mga magkakapatid, amin pong idinadalangin ang aming mga minamahal sa buhay na malalayo po sa amin. Maging doon po sa aming bayang pinanggalingan namang banal, ingatan mo rin po sila at pagpalain. At sa dakilang biyaya nga po ng aming pananampalataya sa iyo, amin pong lubusang idinadalangin lalo pa pong pasakdalin ang aming lubusang pananampalataya. Amen. Dakilang Diyos, sa amin pong mga pang-araw-araw na buhay, tunay patuloy ang kaguluhan ng sanlibutan. Amin pong isinasamo amang Diyos, lagi mo po kaming hahawakan ng iyong mapagpalang kamay. Ingatan mo po kami, Panginoon, at pagpalain. At sa lahat ng aming mga kinakailangan sa aming pakikipamayan sa sanlibutan, amang Diyos, buksan mo po sa amin ang maraming pintuan ng magagandang kapalaran. At sa sino man po sa iyong abang mga lingkod, sa aming mga minamahal sa buhay, na mayroong mga hilahil, mayroong mga karamdaman, mayroong mga suliranin sa buhay, amang banal amin pong isinasamot idinadalangin, hipuin mo po ang bawat isa sa amin, pagpalain mo po at pawiin ang lahat ng mga kaligaligan at ang lahat ng mga suliranin. Makamit namin ang iyong banal na kapayapaan sa loob at labas ng amin nga pong mga tahanan. Dakilang Diyos, tunay, isa pa rin ang aming dalangin na patuloy mo pong palalakasin at patitibayin, bubuksan ang mga puso't kaisipan ng aming buong angkan na makilala ka pong lubos, maging ng aming mga minamahal na kaibigan na nakikisa ng pakikinig sa iyong mga banal na aral upang kung magkagayo namang Diyos, makamit namin ang ipinangangako mo nga pong buhay na walang hanggan. Amen. Amang banal, lubos po kaming sumasampalataya. Naandalangin po namin ito, pati na rin ang hindi ko na po nasambitla, ay sinasampalatayanan po namin aming tinanggap na at tatanggapin pa. Kalaki po ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisan po ng iyong banal na Espiritu, gayon din po ang iyong walang hanggang kapayapaan sa loob at labas ng amin pong mga tahanan. Ang lahat po ng ito, dakilang Diyos, ay amin pong idinadalangin sa pamagitan po ng banal at malinis at dakilang pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoon pong
Kristo Jesus. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nabibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Aming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat, tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa pumapatubay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa hapon ito pa ng kami naliklo sa ipong harapan at kung nakinig ninyo pong mga aral. Kaya po ang nagpapasangawat sa mga aral ito at sa makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa ipong harapan ng mga sapian na pagkayanan na nawa ito po magamit ng inyong kapangasawaan, makatugon ng mga sa mga tanong na nangangailangan. Higit po Panginoon, sana po ang mga sapi ito kapan sa bagasin niyo maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin na pong sasama Panginoon sa iyo na sana huwag na huwag sa pasawaan at sa mga susuligo na mabuhay, makitang nilingkod at maat po, di walang bahay doon sa mga kapintasan. Amen. Muli Panginoon, sa pati magkakapatid, iba sa amin tutungo sa kamatahanan, iba tutungo sa kanilang pagkanabuhayan, loobin niyo po ang mamarating namin ang aming patutunguhan na ligtas sa kapahamakan. Panginoon, maraming hilang matarapat kay maasa, na mga ito idadagdag sa amin, kaya patat mga bagay, maggalap namin nihiling sa dakilang Jesus, namin Diyos, sa dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay luwalhatiin ating Laging ikaw nubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na basbas, biyaya at bendisyon, ang pagpapagaling at pagliligtas ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Patagusin ng Diyos sa ating sariling mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lama, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan. Amen. Sa paghanap natin ng ating kakainin sa araw-araw, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timulan.
Wala nang ibang ngalan dapat tayo magsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi hihiwalay. Ang kamay